Guys, magandang gabi po. Gabi sa inyong lahat. Update po tayo ngayon sa kay EG. So hindi po ako nag-iilaw ngayon guys, no, para hindi po masyadong makita po ang kung saan po na bahay na naroon po tayo ngayon kasi delikado po sa mga bandido po guys. Kaya ito lang po yung ilaw natin yung sa cellphone. So yun guys, update po natin siya at siguro pakainin na rin po natin, no. So yun po siguro guys, hindi natin patagalin pa. Tara na. So ayan po si EG. At saka yan, may gamot po siya guys, no. Para sa sugat niya, at saka may salumpas na rin po guys para kasi sabi niya masakit daw ang kanyang ulo at siguro yung katawan niya guys, no, kasi siguro binugbog po siya nung nahuli po siya ng mga dati niyang mga kasamaan guys. Ngayon guys, kakausapin po natin siya, pero bago pa po ang lahat, nakausapin po natin siya guys. Siguro papakainin po muna natin, no, para siguro bago po natin tanungin siya po guys. Ayan, muna natin dito, no. Kuha muna tayo ng pagkain para po sa kanya, siguro para makakain na rin po siya, madaling gumaling, para bumalik yung kanyang lakas, no. So ang aking yung anak ko guys, nandyan sa loob. May lagnat po siya ngayon, no. So bukas babalik naman po ako doon sa sa area kung saan nakita ko po yung asawa ko doon na bit-bit po ng mga bandido po guys. Kaya lang hindi po namin nakuha ni Arin kahapon yung asawa ko po kasi maraming nakabantay. Hindi sana ako umuwi dito, kaya lang hindi pwede kasi nandito si EG at saka yung anak ko, no. Walang mag-asikaso. So dito po tayo ngayon. Siguro bukas balik po tayo ulit sa area. So pakainin mo natin siya guys. Okay. Kain ka muna. Kaya mo tumayo? Hindi. Ha? Sakit po. Sakit pa yung sugat mo? So tingnan mo natin. Oo. Tandaan. Medyo namamagalan po, no? Pero okay na po to guys kasi nakita ko naman po na hindi po umama sa buto yung bala. Lapyas lang po. Kaya medyo okay na po siya, no? Nakainom na po siya ng gamot at saka hinugasan na rin po natin ng yung nilinisan lang po natin para hindi po ma-infection. Sige, kain ka muna. Huwag ka lang tatayo. Para bumalik ka agad. Tapos na natin yung klaro po natin, no? Mas maliwanag po. Kasi hindi nga tayo gumagamit ng ilaw, no? Na kita ang buong bahay. Ayan. Sandali.
Masakit pa yung ano, ulo mo? Ha? Sakit. Siguro dahil ano, sa mga pasapon niya guys, no? Pero hindi na tumatagal to. Sandali lang po muna tayo ng ano, pang pahid. Okay, ito pa. Ito lang po. Ha? Ito lang po. Kunti lang yung kinakain mo. Tubig lang po. Kumain ka na marami. Ha? Isa na lang, isa na lang. Isa na lang. Kain ka ng marami para lumakas ka agad. Kasi ano, hindi kita masyadong maasikaso. Kasi bukas, lalakad na naman po ako. Hindi lang po gusto na. Ha? Hindi lang po tubig. Tubig, inuman ng tubig. Kuha muna tayo ng tubig guys. Ayun ka. Ayun ka. Bakit lumuluha yung mata mo? Sakit. Sakit ang... Yan, nakakain na po si EJ guys, no? At saka yung anak ko, pinakain ko na rin sa kanina. Bago pa natin pinakain si EJ. So, bukas, babalik po ako, no? Okay, babalik po ako sa, ano? Siguro guys, kasi hindi po natin natanong siya guys kung ano po talaga yung tunay na nangyari, kung bakit siya naging ano, bandido, no? O naging masama po siya guys, kasi siguro niya nung una niyang sinabi po sa atin ay dahil nga yung pamilya niya pinatay ni Commander Tabas, kaya napilitan po siyang pumasok sa isang grupo na bandido para makilala niya po siya Commander Tabas, no, para ipaghiganti ang nangyari sa kanyang pamilya, sa kanyang mama at papa, no. Kaya gusto lang po natin liwanagin guys, siguro at maliwanagan po tayo lahat tungkol sa buhay ni EJ. Kaya tatanungin po natin siya ngayon kung ano talaga ang nangyari, at sana guys sasagutin na rin niya po ng siguro tama, no, para malaman po natin ang totoo nangyari sa kanyang buhay guys. So J ano ba talaga ang nangyari, kung bakit pumasok ka ng isang bandido? Kasi sayang ka naman, no, ang gwapo mo at saka bata ka pa. Ano kasi,
Hintay yung mga magulang ko sa mga Sandali, sandali ah, sandali. Para marinig po lang ang mga viewers po natin. Lapit muna natin itong camera natin dito. So, ayan, paikot-ikot na. Sige, sige. Ayan. Anong dahilan? Pinatay yung mga pamilya ko sa mga bandido. Tapos hindi ko kilala yung nagpatay sa mga magulang ko. Yun, Bakit sinabi mo na si Commander Tabas ang nagpatay sa pamilya mo? Nung nag-usap po tayo nung una. Ano, may kasamaan siya na ano, may kinausap siya na commander na Commander nila. ang ngalan na Tobas. Pero hindi mo pa nakita si Commander Tabas. Hindi po. Pero ilang sa tingin mo at sa nalaman mo ng sinasabi ng sinong nagsabi sa'yo? Na narinig ko lang yung pinatay yung mga magulang ko. Siguro ilang taon na kaya yun si Commander Tabas? Gulang na yun. Matanda na? Matanda na yun. Mga 60 na ata. Bakit anong dahilan na pinatay yung mga magulang mo? Pumunta sila sa bahay namin. Tapos sinabi nila na doon daw sila tumira muna. Kasi may kalaban sila. Tapos yung ama ko ay hindi siya pumayag. Yun, pinatay yung ama ko, tapos pati ang ina ko. Buti na lang wala ka doon nang nangyari. Wala. Doon ako sa Nag-aral ka ba ng mga panahon na yan? Opo. Anong year ka na natigil pag-aaral mo? Grade 9 po. Po. Grade 9 ka pa noon. Po. Tapos hindi ka na nakapag-aral ulit. Opo, dahil may kaibigan ako na may kaibigan na bandido. Tapos pumasok ako dun para lang mahanap ko yung pumatay Pinala ka na. pumatay sa mga magulang ko. Pero matagal ka na bang pumasok sa pagkabandido? 3 years na po. 3 years na po. 3 years. Pero hindi mo pa nakita yung pumatay po talaga na si Commander Tabas. Hindi mo pa talaga nakita. Hindi ko po nahanap dahil palagi yung palaging may palaging may laging pupuntahan siya. Ganun ba? Sabi mo kasi nung una, nung tinatanong kita, baka doon nila dinala yung asawa ko nung dinala kita dito sa dinala kita dito, hindi na lang natin sabihin, no? Dinala kita dito, nasabi mo sa akin, no, na baka doon na area dinala yung asawa ko. Ano ba yung pwede mo bang sabihin yung bahay mo, malaki ba yung bahay mo, at saan banda, ano bang sige, pwede mo bang sa akin sabihin? Malaki, tapos mayroong dami yung mga kahoy na may punong santor, saka doon sa may punong santor may malapad na bato.
Tsaka, yun, mas kaming kahoy. So guys, yung sinasabi po ni EJ ay parang tumukma sa lugar na pinuntahan po natin kahapon guys, no? Na nakita ko po yung asawa ko na tinatali sa may puno ng santol. At saka tama na may bato na malapad po doon. Yun ang ano, doon, tama, G. Doon nila dinala yung asawa ko sa bahay niyo mismo. Opo. Doon Kasi yung sinasabi mo ay nakikita po namin ni RN yun. Lahat ng sinasabi mo ngayon, yung bahay mo ay may teres. Pero kahapon may nakita rin ako doon na isang matanda. Mahaba na po ang kanyang buhok at saka medyo kulay puti na, no? Yung kanyang buhok. Pero hindi natin alam kung, kasi akala ko lang kasi na yung tao na yun ay siya yung may-ari ng bahay. Tapos parang hinustis na rin po siya ng ano, yung mga bandido, no? Dahil siguro gusto nilang magkuta yung ano, mga bandido doon. Kasi malaki yung bahay niyo, maraming ano, pagtaguan, tapos parang nasa gitna ng ano, gubat, maraming mga puno doon. Madamo yung paligid, kaya doon sila nagtatago. Kaya biniliwala ko na lang yung ano, yung nakita ko pong matanda. Baka yun na nga si ano, Commander Tabas. Ano naman, baka siya yung commander ng bandido. O sige, para ano, Huwag nyo lang sasaktan yun, ako ng bahala. ano, Pag mawala na itong sugat to, itong ayos na to. pwede bang ano na lang, ganito na lang, bata ka pa, ano lang, kami na lang siguro bahala ni RM. Para ano, ang isipin mo lang ngayon, gumaling ka at para makabalik ka na sa pag-aaral mo. May mga pamilya ka pa ba dito? Ha? Ano po? Wala ka ng pamilya dito? Pinatay yung mga pinatay yung mga lahat ng mga magulang ko po. Yung kamag-anak mo, wala rin sila dito? Wala po. Di po sila taga dito eh. Kami lang po ano. Pero alam na ba nila yung nangyari sa pamilya mo? Hindi po. Hindi nila alam? Hindi po. Siguro pag ano malaman nila, pupunta sila dito. Okay. Anong balak mo ngayon? Anong plano mo? Pupunta ka ba sa kamag-anak mo para siguro doon sa ibang lugar ay makalimutan mo na po yung ano, mga nangyari sa pamilya mo, sa ano, mga magulang mo. At doon ka na rin magtapos ng pag-aaral. Hindi po, gusto ko po gantihan ko po si Commander Tabas para ipaghiganti ko yung mga magulang ko. Kung si Commander Tabas ay yung matanda na nakita po namin, siguro hindi na dapat paghigantihan mo yun dahil parang malapit na yung ano, mga ibang buhay. Ano po? Ha? Lapit na yun siguro mamatay. Matanda na yun eh. Hindi na kailangan. Huwag nyo na kung galawin ako ng bahala pag gumaling na yung sugat ko. O sige, kailangan kumain ka ng marami. At inumin mo ang mga gamot po na nandito para mas madali na madaling gumaling yung sugat mo. At pagkatapos, sasamahan kita. Payag ka ba? Opo. Maraming salamat. Pero, sige.
Kasi naipampangako ko na rin po sa iyo na tutulungan din kita. Kaya tinutulungan mo rin ako na makita ko po yung asawa ko. Nakita ko na nga po yung asawa ko, kaya lang hindi ko pa nailigtas, no? Paano ba ang nangyari kung bakit nabaril ka? Ano po ay inigtas. Tinakas ko yung asawa mo, tapos nahuli ako sa isang kasama kong bandido. Tapos pinuputukan niya ako. Nahuli niya ulit yung asawa mo. Ako tumakas ako para may tumulong sa akin. Baka may tumulong sa akin. Bakit mo ginawa yun? Baka muntik ka nang napahamak. Buti na lang hindi ka napuruhan. Ano ba eh, masama ko mga ugali yung mga yung asawa mo pinahirapan doon. Lagi nilang hindi nila pakainin. Hindi nila pinapakain. Opo. Wala na bang ibang kasama yung asawa ko doon? Wala na po, siya na lang po yung Yung biyag? Opo. Pinatay niyo yung iba eh. Ganun pa. Baka Hindi mo ba narinig? patayin yung asawa mo doon, itasin mo. Oo. Bukas na bukas din babalik ako doon. At siguro may na lang po, may papuntahin po ako ditong tao para bukas may mag-alaga po sa inyo dito sa ng anak ko. Kasi bukas siguro maaga po akong pumunta doon para kailangan may ligtas ko na po yung asawa ko na, kasi kawawa na po yung daming dito doon na lamok, at saka siguro gutom na po siya, no? Kasi sabi mo hindi siya pinapakain. Totoo pa ba yan? Opo. Kasama ako sa iyo bukas. Wag na. Magpagaling ka muna. Gusto ko yung gantihan kung pumatay sa mga kulang ko eh. Hindi pwede. Kasi pag sumama ka sa akin, baka mapahamak ka pa. Hindi ka pa nga makatakbo. Sige po. Basta Kasi pagkakukupo sasama sa po ako pag hindi mo ma-iligtas yung asawa mo. Oo. Pag gumaling ka na, sasamahan kita. Pero bukas, unahin ko muna ang paglitas ng asawa ko. Bahala na, hindi muna natin mapatay si Commander Tabas. Sige. Salamat po sa pagtulong sa akin. Walang problema yun. Tungkulin na rin namin na tumulong sa nangangailangan ng tulong, at siguro tulad mo naligaw ng landas dahil bata ka pa, pumasok ka sa mga pagkabandido. So sa tingin ko yung mga bandido yung kasama mo dati, sa tingin ko mga bata pa rin yun. Bata mo. O bakit kaya siguro maraming mga bata na recruit ng mga bandido ngayon? Ayun, pinatay rin nila yung mga magulang yun. Pinatay din nila. Pero wala ba silang, nagsama kaya at nagkausap kayo, wala ba silang balak na magiganti, tumakas sila, magbalik sila sa sa ating Wala na po. ha? Wala na po. Gusto na nila maging dito. Kaya nga binaril niya ako eh. Bakit? Gusto nila gusto na nila maging dito kaya Buti na lang nung nag-try doon ka, hindi ka nila pinaparusahan ng siguro sobra-sobra. hinahanap nila ako eh. Pag makita nila ako, pagtayin nila ako. Mayroon bang yung kasama mo, totoo ba, kasama mo pala yung yung nakakita sa atin na nag-usap po tayo? Kasi may nakita kong tao nung nag-usap po tayo,
hindi ko lang masyadong ano, no, kasi nang patapos na po yung pag-uusap natin, paalis ka na. Bigla na lang siyang tumakbo. Akala ko lang na ano yun, wala lang yun. Siya pala yung nagsumbong sa ano, commander ninyo na nag-tridor ka. Opo. Pero nung nakita tayo, siguro sa tingin ko, parang kung hindi lang kita naunahan, siguro ako ang maunahan mo. Nabaril mo na sana ako. Kasi sa tingin ko, porsigido ka talagang ano, pumatay ng tao. Kaya lang naunahan kita, kaya sa tingin ko, akala ko lang nagpanggap ka lang na gano'n para mapaniwala mo ako na magbagong buhay ka na, para hindi na kita babarilin. Pero sa tingin ko sa nangyari sa iyo ngayon ay kusa ka na bang kusa mo na ba talagang magbago, Opo. magbalik loob. Opo, gusto ko na pong umalis dati. Kalimutan mo na lang yung pagigante. Hindi po, gusto kong ganyan, tapos na ito, ganti ko. Magbagong buhay ka na. Opo. Sige. Siguro guys, hindi na lang natin siguro masyadong kausapin po yung si G guys, para makatulog na po siya kapag pahinga na po siya guys, no. Tama na po siguro yung nalaman po natin sa totoong buhay niya guys, no, sa nangyari sa kanyang mga magulang. Sana lang guys ay matulungan po natin siya guys, at sana ipagdasal nyo rin po na bukas ay maligtas na po natin yung asawa ko guys, no. Ayun lang siguro guys, hindi na natin patagalin pa. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyo lahat. Magandang gabi po.